Hi guys! Welcome back again to my YouTube channel. So by the way guys, maraming salamat po pala. So walang sawang pagsubaybay sa ating pong mga reading, and kung ikaw ay bago pa lang sa ating channel, mag-subscribe na po kayo. Then i-click mo na rin yung ating notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong upload. Okay? So guys, tignan natin kanina ba tong love reading. Okay. Kanina ba tong love reading? So by the way guys, kung hindi niyo makita yung aking yung link ng Facebook ko sa description box below, sa mga gusto magpa-private reading, pwede niyo naman po akong i-direct message na lang po sa Facebook. Jade Tarot po yung name ng Facebook ko. And pwede niyo na rin ako guys panoorin sa kabilang channel. Nag-upload po ako ng monthly reading and weekly reading doon sa mga naghahanap po ng single sign. Okay? So, tignan natin kanino tong love reading. Okay. Kanino po itong love reading, spirit guide? Kanino tong love reading? Meron tayong ascending. Oh, mukhang merong ganap, no, sa relasyon nyo ngayon. Pwedeng may celebration na magaganap. Pwede naman guys na baka magmamansary kayo, mag-anniversary. Basta meron kayo something na i-celebrate. Pwede naman guys na merong magba-birthday dito. Or pwedeng siya yung magba-birthday dyan. So, basta meron ako nakakitang celebration dito and parang paghahandaan or may surprise ako nakikita dyan. Expansion, new phase. So, pwede may magpo-propose. Tingnan pa natin. Kanina po itong love reading. Meron tayong heart with a key. Welcoming love, meeting the one. Open your heart, getting together, perfect. Okay, so yun yung pinapakita sa akin dito guys, no? Itong open your heart is, siguro may alitan siguro kayo. Parang susuyuin ka nitong taong to eh. Okay, may paglapit siyang gagawin or parang basta may panunuyo. Nakikita ko yung intention ng person mo dito. Parang ang lalim ng intention niya sa inyo. Ang lalim ng pagmamahal niya sa inyo dito. Basta susuyuin ka nito. Kung hindi kayo nag-uusap, kung meron kayong hindi pagkakasundo or no contact kayo, mga ilang araw na. Ayan. Tignan pa natin. Kanina po itong love reading spirit guide. Kanina po itong love reading. Meron tayong healing heart. Healing from heartbreak, freedom from toxic relationship or addiction. So, yon. Siguro may nag-give up eh. Napansin niya siguro na mukhang itong relasyon na to, hindi na to nag-work. Kaya, umalis or nag-decide na lang na mag-end ito, no? Or bigla na lang nagkaroon ng parang bigla na lang nag-silent treatment or naging cold na lang bigla. Okay, so itong healing heart, guys, parang nasasaktan ka ngayon, nahihirapan ka kasi parang papansin mo parang wala siyang paghabol na ginagawa or wala siyang effort. So, nandun pa lang kayo sa relasyon, nasasaktan ka na talaga, nahihirapan na talaga yung kalooban mo kasi parang sa araw-araw, parang hindi ka na satisfy, kasama mo siya pero parang may kulang, parang iniitsapwera ka na, hindi na ikaw yung parang pinaka-prioritize. So, nauunawaan mo naman na meron siyang ibang pinapriority. Pero ngayon kasi, mas nakikita kita na someone na nako-question mo na. Okay? So, ayan, maaaring may celebration ka sanang mangyayari dito or baka kasi nag-usap na kayo na magkasama kayo sa Pasko, sa New Year, or uuwi siya. Or may plano kayo na travel, tapos parang hindi siya guys natutuloy. Okay? So, ano man yung mga napag-usapan nyo, mukhang naputol na lahat yon. Tignan pa natin. Kanina tong love reading.
Meron tayong self-indulgence, focus on self, self-worth, time to heal, shadow work, self-appreciation. So, yung nakikita ko dito guys, ano to, ano ka ngayon? Parang tahimik. Parang nagmumuni-muni, nag-emote-emote, pero tanggap nyo na, unti-unti nyo nang tinatanggap. Pero habang tumatagal kasi, napapaisip kayo, talaga bang itong relasyon na to ay wala nang improvement? Talaga bang hanggang doon na lang? Hanggang dito na lang ba talaga? Parang ganun yung nasasagap ko dyan. Or parang mapifeel mo na hindi ikaw yung parang, okay naman sa inyo kahit hindi kayo yung inuuna. Pero may mali talaga dun sa setup nyo. Hindi mo gusto yung setup nyo. Okay? Parang gusto mo ng panindigan talaga. By the way, tignan pa natin. Okay, kanina po itong love reading spirit guide. Mirror. Inisto ko ni Ferson guys, nakatingin siya sa inyo. Araw-araw kanya kinukulit. Pero naka-block siguro sa inyo, naka-restrict. No? Kaya parang hindi mo rin nababasa yung message. Kung naka-block guys, hindi niya mababasa. Magsisend lang yan pero naka-block na. Tapos may sign na parang question mark na red, di ba? Question mark. Exclamation point ata tawag doon. So, yon. Meron tayong axe. So, di ba sabi ko sa inyo, inisto ka ng ex mo, ex to, oh. Breakup, separation, stop pattern, silent treatment, and abandonment. So, parang feeling niya, bigla mo na lang siyang iniwan, bigla mo na lang siyang inabandona, bigla ka na lang tinopak. So, hindi naman basta-basta ikaw aatakihin ng topak. Kung nafe-feel mo na dun sa relasyon, parang payapa ka. Kung nafe-feel mo dun sa relasyon, may peace of mind ka, pero hindi mo nga nakukuha yun eh. Yung lambing na deserve mo, parang hindi mo nakukuha sa kanya. Parang basta may kulang. Nakukulangan ka na dito. May hindi na tama. Okay? So, parang gusto mo na siyang i-give up. Talaga. And ito na nga guys, mukhang nangyari na. Pero yung sa inyo kasi guys, siguro bigla na lang kayo nag-send ng mahabang message tapos sabay block. Di nyo na inantay yung explain or di nyo na inantay na mag-explain pa tong person na to. So, meron tayong seduction. Ayan, pwedeng may nakarating sa inyo na chismis na meron siyang ibang nilalande or may naka-flirt itong taong to. Okay? So, yon. By the way, tingnan pa natin. And isa pa yun sa parang nagpapabagabag sa damdamin mo ngayon. Meron tayong girl with a snake, empath, and narcissist paradigm, being charm or use unable boundaries. Okay, so yun yung nasasagap ko dyan, guys. Parang nandun kayo ngayon sa, sa cycle na parang ginamit ka. Parang inabuso ka lang. Basta nagamit ka, ganon. And siguro yung nararamdaman mo, totoo yan. Kasi di mo naman ito mararamdaman kung hindi mo nakikita or hindi mo nararamdaman talaga. 'Di ba? Hindi ka makakarating sa ganyang kalalim na emosyon kung hindi mo naramdaman 'to. So I think tama talaga yung intuition mo diyan. Okay? Na parang after all, naniloko ka na niya, lahat binigay mo sa kanya, pinagbigyan mo pa rin siya. Tapos hindi ka pa rin nasa-satisfy, no? Parang lahat pabor lang sa kanya. Lahat binibigay mo, pabor lang sa kanya. So, parang bumalik ka lang sa buhay niya para mabuo siya or buuin kung ano man yung sira sa kanya. Okay? So, kaya siguro hindi mo na to binabalikan. Kaya siguro yun yung mga katanungan mo dito na parang babalik lang ata ako dito para buuin ko ulit siya eh. Ako lang naman yung nagmomostra, parang ganon. Ikaw lang naman yung parang nagbibigay sa kanya ng buhay kasi ikaw lang yung meron. Okay? So, tama yung nararamdaman mo. Kung feeling mo, ginamit ka. Normal na maramdaman mo daw to. So, by the way, meron tayong 8 of Wands, movement, travel, new speed, sweetness. Okay, additional message, meron tayong temperance. Okay, balance, healing, harmony, moderation, alchemy, and patience. So, ang gusto mo kasi dito guys, same energy kayo. Balance itong relasyon na to. Pero yun na nga guys, hindi mo nakukuha yung balance na yon. Kagaya na to, lagi nagme-message sa inyo. Ang dami niyang
Baka ano, pag nagdadrama ka, tapos ang papatungan niya rin ng drama sa buhay, so wala na, itsapuwera na yung nararamdaman mo. And siguro na fall out of love ka na. Okay? So, by the way, tignan pa natin. Additional message. Meron tayong Six of Swords. Transition, movement, change, travel, moving on. So, relocation. Siguro ang gusto mo lang din mangyari dito is yung paninindigan. Kung kaya kanyang panindigan. Hindi mo na kasi makita eh. Though nag-e-effort naman siya, pero nakukulangan ka. Okay? Like, parang ikaw lang yung nag-shoulder ng mga responsibilities. Though na-appreciate mo naman siya kasi nakikita mo naman kung paano siya nagtatrabaho, kung paano siya sa pamilya. Pero kasi siguro, yung iba sa inyo nakukulangan kayo, ayan, sabi ko sa inyo huwag kayong magre-relasyon ng hindi pasok sa standard nyo. Kagaya nito, kung batugan tong taong to, di ba? Sisirain niya lang yung buhay nyo. Sisirain niya lang yung peace of mind mo. Kailangan ng hanapin mo, guys, is yung taong nasa standard mo talaga. Kung business-minded, business-minded. Kung good provider, good provider. Ngayon, kung hindi naman siya ganun, guys. Tapos pagmamahal lang, sinasabi niya mahal kayo, pero hindi niyo naman, guys, napapatunayan, mahal ka ba talaga? Siguro, guys, hindi na siya worth it talaga. 'Di ba? So, yung iba sa inyo, guys, pwede nagiging masaya na kayo sa buhay nyo ngayon. Baka kasi nagme-message pa sa inyo, nangungulit pa rito, may energy kasi ng 8 of Wands, so parang may paghahabol, then parang babalansihin mo, ano ba mapapala ko na naman sa taong to kung tatanggapin ko? Basta ito ay ex mo, nagpaparamdam na naman, so, ayan, sisirain nyo na naman ng taong 2026 sa nyo, kasi year end na, di ba? Year end, tapos biglang may ganitong hanash or pasabog itong taong to. So, by the way, titignan pa natin, no? Okay, additional message. Okay. Additional message. Kanina po itong love reading. Okay, meron tayong time apart can bring us closer. So, yun, yung inaantay niya lang din dito, guys. Mabigyan kayo ng time. Nakikita niya talaga may kulang naman talaga. Hindi kanya nabibigyan ng time, hindi kanya nabibigyan ng tamang effort. So, parang nagiging ano siya sa inyo, parang walang silbi, walang kwenta. Ganun mo siya tignan, pero mahal mo. Kasi ina-expect mo pa rin may gagawin siya eh. Umaasa ka pa rin na may pagbabago. Maasa ka pa rin na may improvement din sa taon to. Pero iba sa inyo guys, pwedeng na-appreciate mo pa rin sa kabilang banda, itong person na to. Parang nandun pa rin yung malalim na pagmamahal. Okay? So, by the way, meron tayong together we are unbreakable. Ayun. So, sabi dyan guys, etong pagsasamang to, in-expect mo na parang wala na makakapaghiwalay sana eh. Okay? Na-expect mo. Pero parang unti-unti kang nawawalan ng pagmamahal, unti-unti kang gumigive up na, unti-unti ka nang gumidistansya. So, yun. So, by the way, meron tayong letting go is sometimes the kindest choice. Ayun, yun yung ginawa mo. Nilet go mo na lang siya kasi mukhang yun yung mas makakabuti sa lahat. Okay? Hindi lang sa'yo, kundi para sa kanya. Kumbaga parang binigyan mo na rin siya ng peace of mind. Siguro parang gusto mo na rin maging masaya eh. Gusto mo na rin mahanap yung tamang tao sa buhay mo. Gusto mo na rin mahanap yung someone na comfort zone mo talaga. Okay? So, yun yung nafe-feel ko rito. So, by the way, tignan natin yung energy nung person mo, no? Kung ano ba yung nararamdaman niya dun sa relasyon yung dalawa. Okay? Tignan natin ano yung nararamdaman. Ano yung nararamdaman ng person mo sa'yo? Ano ba talaga yung emosyon niya sa inyo? So, ito guys ay depende, no? Kung ito yung taong iniisip mo or yung ex mo. Kung ano yung masasagap natin, kung new person ba or someone na kasama mo na ngayon or ex mo. Pero titignan natin, malalaman natin, ay nararamdaman sa'yo ng person mo. Okay?
Oh, Four of Wands, victory, harmony, happiness, celebration. Gusto kang pakasalan. Someone na pang long term na talaga. Okay, someone na gusto niya magtagumpay sa buhay ng kasama ka. Okay, maayos tong taong to at mukhang masaya siya ng kasama ka. Meron tayong Three of Swords. Ayun lang guys, ito na yung ex mo. 'Di ba? Meron ka ng karelasyon o meron ka ng kasama, pero may nanggugulo dito na past person, pwedeng sobrang tagal na eh. Or pwedeng someone na kilala mo sa past, na biglang nagpaparamdam ng ganito. Tapos sabihin na meron pa siyang malalim na interest, no? So, baka guys, ikaw ay malagay sa tukso. Like, magsasabay kasi sila eh. Siguro, piliin mo na lang yung taong nakikita yung worth mo. Ngayon kung same naman silang hindi nakikita yung worth mo, tas hanggang salita lang sila, baka mas merong pang mas better. Okay, hanggat bata guys, hanggat kaya, no? Hanapin nyo lang yung tamang tao na makakasama nyo talaga sa buhay nyo. Huwag kayong mawalan ng pag-asa. So, meron tayong King of Pentacles, Boss, Authority, Father, Practical, and Secure. Ayun, sabi rito, oh. So, iba sa inyo guys, malakas ang energy ng single. Okay? Or in relationship. Pero may nakikita kasi ako dito ibang person na sinasabi is, ito yung, ito yung deserve mo na tao na huwag ka magmadali sa relasyon. Mahanap at mahanap mo yan. Darating at darating sa'yo yung tamang tao sa buhay mo. Si King of Pentacles, no? Someone na kaya kang kontrolin. Someone na may control dun sa sitwasyon. Someone na good provider. Ngayon, kung di naman nagpo-provide sa inyo, guys, wala ka na ba napapala? So, much better na let go. Okay, isipin mo na lang, uubusin niya lang yung peace of mind mo. So, ano yung nararamdaman sa inyo ng person mo? Gusto kang pakasalan? Yun yung person na iniisip mo ngayon. Fire sign energy, Aries, Leo, Sagittarius. Okay, so tignan natin ano naman yung tingin sa inyo ng person mo. Paano ka tignan ni person ngayon? Meron tayong Queen of Pentacles, Earth, Mother, Secure, Dependable, Practical, and Grounded. So, ikaw ay someone na practical. Wise pagdating sa pera, marami kang source. Magaling ka mag-manage pagdating sa pera. And, kung sa diskarte lang guys, grabe, siguro bata ka palang marunong ka na talaga dumiskarte. At malawak ka sa mga ganitong plano. Okay, so by the way, kung paano ka tignan, magician, magaling kang mag-control ng business or magaling ka sa pagdating sa business. Okay, kasi marunong ka makipag-communicate sa mga clients, sa mga customer. Meron tayong 10 of Cups. So, yun nakikita ko dito guys, happiness, happy end, completion, family, and harmony. Nakikita ko dito yung kung paano nagiging masaya or kung paano hinihiling nitong taong to na mabuo yung pamilya nyo or magkaroon ulit kayo ng pamilya or maayos na pamilya. Sa kanya talaga nang galing yun, no? Samantalang siya yung unang sumira ng pamilyang gusto niya mangyari. Okay? So, yan. Gusto niya ulit mabuo to. Bakit niya gusto mangyari yon? Para sa sarili niya na naman to, guys. Ayan, para to sa mga hindi na naman natatauhan dito, guys. Okay? So, kung in relationship ka at ito pa yung sitwasyon mo, baka kailangan mo nang mag-isip-isip. Ang daming tao sa mundo, guys. Ang laki ng planet Earth. Imposibleng hindi mo mahanap yan tapos sa isang tao ka nasasaktan. Imposibleng walang katulad yan kung gusto mo ng someone na katulad niya. Imposibleng walang katulad yan, di ba? Pero kung sasaktan ka lang ulit, katulad ulit ng person mo na to, much better na maghanap ka ng someone na alagaan ka, pahalagahan ka, tingatan ka. Okay? So, ano yung gagawing hakbang nitong taong to? Ano yung magiging plano niya? Meron tayong Knight of Pentacles, practical, stable, offering, respect. Ayun yung gusto niya mangyari. Gusto niya guys, maging stable ang kanyang financial. Yun yung pinapangako niya sa inyo, yung sinasabi niya sa inyo. So, ngayon kung hanggang salita pa lang naman guys, huwag kayong maniwala. Unless itong taong to, unless itong taong to, meron na talaga na patunayan. Ngayon, mamaya, ikaw na naman bumuo dito. 10 of Swords. Ayun, ending, oh. Ikaw na lang yung huling alas na nakikita niya rito. Para makatayo siya sa buhay niya. Para makaalis siya doon sa pagkalugmok, guys, no. Yun yung effort na gagawin niya. So, selfish itong si person, no. Tignan natin na additional message. Meron tayong respect begin with me.
Okay, and ayun, parang feeling nyo kasi guys, nawawala na siya ng respeto sa inyo eh. And in the ashes of hurt, fresh dream are waiting to be born. So, may karmang nangyari sa kanya. Matindi yung karmang humagupit sa taong to. Kung bakit siya bumabalik, no? Nawala sa kanya, respeto sa kanya ng mga tao, pagmamahal sa kanya ng mga tao, kung paano siya tinitignan, and pati pinansyal. Possible na nawala rin sa kanya. So, by the way, additional message. Meron tayong gaslighting. You know, madalas ginagaslight ka pala nito. Kung baga gumagawa siya ng mga kwento na nagawa niya daw sa inyo, ginagawa ka pang ulyanin, no? Di ba ganun yung, yung paggagaslight? Gumagawa siya ng kwento na, kunyari, nagawa niya sa inyo, tapos pinipilit ka niyang paniwalain na nangyari yon, na nag-exist yung ganong scenario. Tapos ikaw, since hindi mo naman naalala, oo ka na lang, baka nga nangyari. Di ba? So, meron tayong you are favorite. So, lahat ng niloko niya, ikaw yung pinaka-favorite. So, may nag-comment kasi sa akin, gustong-gusto daw niya yung way ng pagbabasa ko. Di ba? Talagang matatauhan ka. So, by the way, ay nasabi, oh, you're my favorite. Ikaw yung pinaka-favorite niya sa lahat. Kasi ikaw yung nagtiyaga, ikaw yung nandiyan. Ikaw yung utu-utu talaga. O nauto niya talaga ng sagad-sagad. So, maging matalino, okay? Message niya sa inyo, I can't not right now. So, di ba, hindi pa siya ready. Meron tayong don't pressure me. So, yun, meron kang sinasabi sa kanya na patunayan mo, kailangan ganito, ganyan. Kailangan makita mo kung ano yung kaya niyang gawin. So, ay mag-aksaya ng panahon at oras sa taong to. Parang ganon. So, by the way, meron tayong time will tell. So, sinasabi niya dyan, guys, parang bahala na yung panahon. Wala siyang effort na gagawin. Ipapaubaya niya na naman sa panahon. Ipapaubaya niya na naman kay universe. Na parang, wait, sa halip na meron kang gawin, mag-aantay ka na lang ng himala. Ano ka na lang dyan, girl? So, tignan natin. Energy ng person mo. Meron tayong Capricorn, Pisces, Libra, Sagittarius, Scorpio, and Aquarius energy. Meron tayong Aries, Gemini, Taurus, Leo, Pisces, and Capricorn energy sa side ng person mo. Okay? Tingnan pa natin. Ano yung nararamdaman mo naman sa person mo? Kasi naguguluhan ka. Ano talaga yan para mas maklarify natin. Nararamdaman mo sa person mo. O, di ba ending? Sobra kanyang winasak. Sobra kanyang sinira. Parang wala nang second chance dito kasi sira-sira na tong relasyon na to. Parang ganun. Mahirap nang buuin to. So, nakikita mo pa rin parang siya pa rin yung magiging sagot. No, parang siya yung alcohol na kailangan mong idampi sa sugat mo. Para mas mag-heal or mas mag-immune. Isang sakitan lang, pero after nun, immune na ulit. Diba? Ganun yung pag nilagay may alcohol sa sugat eh. So, stuck. Nararamdaman mo rito, guys, nai-stuck ka na naman. Naguguluhan ka na naman. Bakit niya to kailangan iparanas sa inyo? So, may mga naguguluhan, pero alam mo na yung gagawin mo. Okay, naguguluhan ka lang, pero alam mo yung gagawin mo, matalino ka na, hindi ka na para mautupan niya or para maging utu-utu na naman. So, saludo ko sa'yo guys, no? Nagiging matalino ka na this time. Kasi alam mo na kung ano yung ginawa niya. Alam mo na kung ano yung sinira niya. Sabi nga, the damage has been done. Ano yung mga dapat mong gawin? Ano yung dapat mong gawin? Mag-move on. Kasi the world is moving on. Someone na dapat may, kahit mahal mo pa to, lagi mong iisipin na mahal mo siya pero dahil doon sa sitwasyon, dahil doon sa mga ginawa niya guys, hindi mo na kaya magstay. Okay, yun lang yung isipin mo dyan. And meron tayong King of Swords, Logic, Intellectual, Fairness, Truth, Mental, and Sharpness. Ayan, maging matalino ka. So, mas pipiliin mo na yung sarili mo, nandun yung affection, nandun yung attach ka sa kanya, pero mas pipiliin mo talaga yung sarili mo parang, wait, kailangan ko nang maawa sa sarili ko, parang ganon. So, tignan natin yung energy sa side mo. Meron tayong Libra, Capricorn, Pisces, Aquarius, Taurus, and Gemini. Meron tayong Aries, Leo, Virgo, Cancer, Sagittarius, and Scorpio energy. So, yun yung mga malalakas na zodiac signs sa side mo. And in the near future, ano yung mga possible na mangyayari? Mga ganap, palm tree stability, the dragonfly, diba? Oh, wala na. Tama na. Nakikita na kita na someone na wala na second chance dito. Parang ano pa ba hinahabol nitong taong to?
Oh, kasi na-expect niya baka meron pa eh. So, maglulupasay pa sa inyo after kanyang saktan, after kanyang ipahiya sa pamilya mo na, o ito yung pinili mo. Parang ganon. Na hindi niya guys pinatunayan yung sarili niya. Hindi siya naging lalaki doon sa sitwasyon. So, ayan. By the way guys, ito lang po ang inyong reading. Maraming salamat. God bless and love you all. Bye-bye po.